that I may love what thou dost love, and do what thou wouldst do. Breathe on me, breath of God, until my heart is pure, until my will is one with yours, to do and to endure. Breathe on me, breath of God, so shall I never die, but live with thee the perfect life of thine eternity. Magandang umaga po sa ating lahat. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Fe Emacinto, na magbibigay ng ating prayer, devotion, at nawa sa pagkakataong ito, naranasan natin ang kaginawaan ng ating mga buhay, sa ating mahimbing at pagtulog, pagpapahinga ng buong magdamag, at ngayon naman ay ating bibigyan diin ng kahalagahan ng ating mga spiritual na pamumuhay. Ang ating teksto po sa umagang ito ay matatagpuan sa Colossians chapter 1 verse ang babasahin ko po ay 21 to 25. Ganito po ang 23. Dati kayo'y malayo sa Diyos at nagiging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masama. Ngunit sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo, kayo ay ginawang kaibigan ng Diyos, nang sa gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis. Subalit kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya, at huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita sa inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging tagapangaral ng magandang balita. Balitang ito na ipinahayag sa lahat, sa tao, sa buong daigdig. Amen. So, pinagpala po tayo sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Mga kapatid, sinasabi ni Pablo rito na ang layunin ng Diyos ay ang pakikipagkasundo sa Kanya ng lahat ng bagay. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig bang sabihin nito pati ang si Satanas at ang mga masasamang espiritu ay ipinagkakasundo sa Diyos at tatanggapin din ng kaligtasan? Hindi ganon. Ang ibig sabihin, ang buong sanlilikha ay mapapasailalim ng kapamahalaan at pagkapanginoon ni Kristo. Kung gayon, si Satanas at ang masasamang espiritu na tumanggap na ng kaparusahang walang hanggan ay magpapasailalim ng otoridad ni Kristo. In verse 21, sa simula, lahat ng tao ay malayo sa Diyos. Dahil sa kanilang masasama at makasariling pamumuhay, ang mga tao ay kaaway ng Diyos. At inakala ng iba na ang lahat ng tao ay likas na mabuti sa kanilang kabuturan. Ngunit, hindi sumang-ayon si Pablo sa kanila. Sinasabi niya na may panahon
na lahat tayo ay likas na kaaway ng Diyos. Ngunit mga kapatid, ngayon sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus, tumanggap tayo ng kapatawaran para sa ating mga kasalanan. Nilinis niya tayo mula sa ating mga karumihan at naligtas tayo sa kaparusaang na nakalaan para sa atin. Sa gayon, ganap na tayong nakikipagkasundo o na ipagkasundo sa Diyos. At matatagpuan sa Ephesians 2 chapter 13. Tanong, maaari bang mawala ang ating kaligtasan pagkatapos na naipagkasundo tayo sa Diyos? Mga kapatid, waring ipinapahiwatig ng talatang ito na kung hindi natin ipagpapatuloy ang ating pananampalataya, maaaring mawawala ang ating kaligtasan. Kailangan tayong manatili sa ating pananampalataya at kung hindi, ay mapapawalang saysay ang pagkamatay ni Kristo para sa atin. Naligtas tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Ephesians 2 verse 8. Kung ganon, kung iwanan natin ang ating pananampalataya maliwanag, mawawala ang ating kaligtasan. Kaya dito, lalabas ulit ang isa pang tanong. May mga Kristiyano na meron naman napakalakas ang pananampalataya sa simula. Ngunit sa huli, kung may pagsubok, ay waring mawawala na. Parang nawawala na. Hindi na sila nagsisimba, hindi na sila nananalangin, nawawalan na sila ng pag-asa, hindi na sila namumuhay bilang Kristiyano, at hindi na sila nakakakitaan ng gawa ng pananampalataya. Ngunit sinabi nila, nananampalataya pati na ako. Nananampalataya pa rin ako. At idinidiin pa ng mga ibang tao, hindi ako tumitigil ng pananampalataya. Subalit, ang tanong, ano ang uri ng pananampalatayang meron sila? Ang tunay na pananampalataya, pinapaalala ng ating teksto, ay laging nagbubunga ng mabubuting gawa. Mga gawa ng pag-ibig. Kung ang pananampalataya natin ay di nagbubunga, sabi sa Santiago, ng mabubuting gawa, ito'y patay na pananampalataya. Kung gayon, mga kapatid, ano ang pinapahayag sa ating ngayong umaga? Ipagpatuloy natin ang ating pananampalataya na matatag. Ipagpatuloy natin ang ating pananampalataya na manatili tayong hindi naaalis sa pag-asa. Dahil ang pag-asa natin, ito ay inihahayag o idinudulot ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyong ito ay naipapahayag sa lahat, sa bawat isa sa atin na dapat itong maipahayag. Ibig sabihin nito, ang Ebanghelyo ni Kristo ay kailangan maihayag para sa bawat lalaki at para sa bawat babae sa mundong ito. Maliwanag mga kapatid na ang pananatili bilang Kristiyano ay panatiliin natin ang may pananampalataya na merong kalakip na mabubuting gawa. Purihin ang Panginoon sa umagang ito
at pasalamatan ang dakilang ipinunla ng Diyos at tinanggap nating pananampalataya, butil ng pananampalataya sa ating mga buhay. Magpahayag tayo at ibahagi ang kanyang mabuting salita. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo ay manalangin. Panginoon, sa iyong pananahan sa aming mga puso, nagtitiwala kami sa iyo, sa iyong kapangyarihan, na mula nung nakilala ka namin, mula nung nakipag-isa kami sa iyo, dakilang Diyos, naramdaman na namin na ang pananampalatayang meron kami ay laging may kalakip na mabuting gawa dahil si Kristo ang siyang gumagabay at kumikilos sa amin. Hayaan mo, Panginoon, na sa aming mga paglabas, sa aming mga trabaho, ang iyong mga anak na ito na nakinig ng debosyon sa umagang ito, magiging kalasag, magiging katuwang nila at kaagapay ang iyong mga salita sa kanilang mga buhay. Pagpalain mo ang bawat mga anak mo na nakikinig sa umagang ito, ang kanilang buhay, ang kanilang paglilingkod, at maranasan nila palagi ang kapayapaan sa kanilang mga buhay. Mula ngayon at magpahanggang walang wakas. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Ito po, O Diyos, ang aming dalangin. Amen at amen.